kailangan i-save natin yung cells ng brain, no? Kailangan nagmamadali tayo. If we wait a while, mag-aantay tayo, mamamatay na yung cells. Kailangan buksan natin yung baradong daanan ng dugo para dumaloy yung dugo, ma-oxygenate kaagad yung cells, hindi mamatay. So, merong golden time siya. Pag lampas ng time na yun, mamamatay na yung cells. So, ano-ano yung symptoms ng stroke, yung mararamdaman? Pag tingnan mo yung mukha ng pasyente, look at the face. Ito yung FAST. F for face. Ngiwi ba yung mukha niya? A yung arm. Tingnan mo, mahina ba one side, isang bahagi ng kamay niya? Then S for speech, no? Bulol ba yung pasyente? Tapos note the time, no? Anong oras nagkaroon ng stroke yung pasyente? Dalhin ka agad sa ospital. Yun yung FAST. Face, arm, speech, time. Oh. Pero ito sa mga symptoms, yung nabubulol, hindi natataas yung kamay, hindi naman kailangan, Dr. Epi Colliantes, na lahat itong symptoms meron, di ba? Pwedeng isa lang doon. Even severe headache, dalhin ka agad sa ospital, baka may pumutok na daanan ng dugo. Or biglang nahilo, biglang nawala ng malay, dalhin ka agad sa ospital. Oo. Kasi syempre, dito sa mga symptoms, minsan yung nabubulol, baka may ibang symptoms. Yung hindi natataas yung kamay, baka masakit lang yung shoulder. So minsan, nag-aalangan sila kung kailan dadalhin sa ospital. Yung dapat bigla. Ibig sabihin, okay siya, naglalakad, tapos bigla nang hina o namanhid isang bahagi ng katawan. So, sa loob ng 3 hours or 4 hours mula nung na-stroke, merong libreng gamutan na binibigay ang gobyerno. Kung ang stroke niya, ang klase ng stroke ay yung nabaradong daanan ng dugo, pwedeng buksan yon libre in selected DOH hospitals.